SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Sa labas, ang buwan ay nagbigay ng pink na liwanag habang tinatawag ng interrogator ng kulto ang kanyang butler. Sumisigaw, "Butler! Nasaan ka, Butler?" Sigaw nito. Dali-daling lumapit si Kim Gong-jae sa interrogator ng kulto, na nagsabi, "Ginang Golden Flower, hindi mo pwedeng gawin ito dito." Sa isang flashback, nakipag-usap si Kim Gong-jae sa interrogator ng kulto, na nagsabi, "Magiging eksklusibong butler ako ng ginang ng pilak na liryo pansamantala, upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanya at linisin ang stage na ito." Tumango ang interrogator ng kulto at nagdagdag, "Sige. Wala na tayong magagawa dahil ito'y para sa misyon. Wala akong problema dito. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Death Sovereign." Bumalik sa kasalukuyan, sumigaw ang interrogator ng kulto, "Dalhin ang aking butler dito agad." "Butler, alam kong nandyan ka." Ang ginang ng pilak na liryo, narinig ang tinig ng hindi inaasahang bisita na hindi nais makita ni Kim Gong-jae. Nakita ng interrogator ng kulto si Kim Gong-jae at nagsabi, "Ayan ka na." Tumakbo siya papunta sa kanya, ipinaabot ang pag-aalala, "Nag-aalala ako sa iyo dahil hindi ka pa bumalik kahit ganito nakalat. Hindi ka lang aking butler, kundi kaibigan ko sa pagkabata. Ibig sabihin, mas mahalaga ka sa akin kaysa isang butler. May iwasan ko ba ang humingi sa iyo na kilalanin yon? Sa anumang kaso, hindi ka dapat manatili sa ganitong lugar. Sa tingin ko, lahat ng mga bulaklak sa harding ito ay may lason. Sige, butler, umuwi ka na sa akin ngayon." Bago pa man makapunta ang kamay ng interrogator ng kulto kay Kim Gong-jae, hinampas ito ng ginang ng pilak na liryo at sinabi, "Bastos na bata. Dagdag pa nito, nagkakasala ka na ng mabigat na pagkakasala na nangangailangan ng parusang kamatayan sa simpleng paggawa ng ingay dito sa ganitong oras ng gabi. Hindi ito ang lugar na pwede mong gawing gulo." Napansin ng interrogator ng kulto na suot ng ginang ng pilak na liryo ang coat at sapatos ni Kim Gong-jae at naging masama ang kanyang tingin. Hiniling ng ginang ng pilak na liryo, "Magluhod ka at humingi ng tawad agad." Sumagot ang interrogator ng kulto, "O, palaluhin mo ba ako gamit ang mga latigo? Kung gagawin mo yon, tiyakin mong gawin ito ng tama. Nais ko ring makita kung anong magiging reaksyon ng Crown Prinsipe kapag ipinakita ko sa kanya ang mga marka sa aking mga binti. Magkakaroon tayo ng isa pang alaala." Nagulat ang mga katulong at isa sa kanila ang sumigaw, "Nakakasuka." Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, "Talaga? Sige, gawin natin iyon. Gusto ko kung paano ka nagtatangkang magdagdag ng alaala sa iyong mga araw sa paaralan. Tutulungan kita magtagumpay bilang isang maharlika ng ating imperyo. Dalhin niyo sa akin ang latigo." Nagmamadaling sumagot ang mga katulong, "Batang Dukesa. Itinama ng ginang ng pilak na liryo, sinabi ko na sa inyo, huwag akong tawaging ganyan sa akademya." Nag-atubiling sumagot ang katulong, "Pero kung malaman ito ng Crown Prinsipe." Pinutol ng ginang ng pilak na liryo, "Wala pa rin akong hawak na anuman sa kaliwa kong kamay." Dali-daling nagmadali ang mga katulong na kunin ang latigo. Tinanong ni Kim Gong-jae ang interrogator ng kulto, "Ginang, ano ito? Ano ang ginagawa mo dito sa ganitong oras ng gabi?" Sumagot ang interrogator ng kulto, "Narito ako upang kunin ang sa akin. Hindi ba't malinaw iyon? Naghihintay ako sa iyo mula kaninang umaga, pero hindi ka pa bumalik. Noong una, inisip ko na may mahalaga kang asikasuhin, pero narinig ko ang mga rumor na ikaw ay nagsisilbing butler ng ginang ng pilak na liryo. Nakuha niya ang iyong kahinaan at tinakot ka gamit iyon, hindi ba? Huwag mag-alala, hindi ko na siya hahayaang agawin pa ang anuman mula sa akin, pati na ang pag-ibig ng Crown Prinsipe at ang iyong katapatan sa akin." Nagulat si Kim Gong-jae sa mga salitang binitiwan ng interrogator ng kulto at tinanong ang kanilang lihim na parirala, "Kailan dumarating ang tagsibol?" Sumagot ang interrogator ng kulto, "Patawarin. Ano ang sinasabi mo?" Naguluhan si Kim Gong-jae dahil hindi matandaan ng interrogator ng kulto ang kanilang lihim na password. Inabot ng katulong ang stick sa ginang ng pilak na liryo na tinawag ang interrogator ng kulto sa kanyang tunay na pangalan, Sylvia Avanay. Inakusahan niya, "Nagkaroon ka ng gulo at nilabag ang teritoryo ng isang duke para sa iyong sariling interes at wala kang pagpapakita ng paghingi ng tawad." Swing ng ginang ng pilak na liryo ang stick, sinabi, "Kung magpapatuloy ka sa pagiging bastos, parurusahan kita ayon sa utos ng emperador." Sumagot si Sylvia Avanay, "Magpapatawad. Alam ko na mas mabuti kaysa sa sinuman kung ano ang aking pagkakamali. Ang aking kasalanan ay pagtanggap ng dakilang pag-ibig ng Crown Prinsipe,
kahit na ako'y isang anak lamang ng isang baron mula sa probinsya. Pasensya na at tanggapin ang pag-ibig na ito. Pasensya na kung mas minahal pa ako kaysa sayo. Pagkatapos, binanggit niya ang tunay na pangalan ng ginang ng pilak na liryo, Laviel Evancia. Sapat na ba ang paghingi ng tawad na yon? Mula sa malayo, sumigaw ang Crown Prinsipe habang hawak ang isang sulo, tinatawag si Sylvia Avanay. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumapit sa kanya at niyakap siya, tinanong, ayos ka lang ba? May sugat ka ba saan man? Tumingin siya kay Laviel Evancia at inakusahan, ikaw na masamang babae. Paano mo magagawa kay Sylvia Avanay ng ganoon kalupit? Umutot si Laviel Evancia at sinabi sa Crown Prinsipe, mahal na prinsipe, ito ang batas ng aming imperyo. Sumagot ang Crown Prinsipe, paano magiging mas mahalaga ang batas kaysa sa isang tao? Palagi mong binabanggit ang imperyo, ngunit ano ba ang tunay mong ginawa para sa imperyo? Ang tanging ginagawa mo ay ang patuloy na pambubuli kay Sylvia Avanay, hindi ba? Kaya nga, ikaw ay isang masamang babae, isang mangkukulam. Dahil sa kalungkutan, tinanong ni Laviel Evancia ang Crown Prinsipe, iwan mo ba ako? Tumingin ang Crown Prinsipe sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay Sylvia Avanay at sinabi, tara na, habang naglalakad palayo. Dagdag pa niya kay Sylvia, hindi ka dapat manatili sa ganitong lugar. Tinawag ni Sylvia Avanay ang kanyang butler, sumama ka na rin. Nagbow si Kim Gongjae at humiling ng status window. Pagkatapos, tiningnan niya ang status window ng interrogator ng kulto, binasa ang lahat ng kanyang mga gusto at hindi gusto. Nakita niya ang kanyang mga iniisip, Laviel Evancia, hindi kita papayagang magkaroon ng anuman. Pakiramdam na pinagtaksilan, naalala ni Kim Gongjae ang kanyang huling sandali kasama ang tunay na interrogator ng kulto. Tinawag ni Sylvia Avanay si Kim Gongjae, sasama ka sa akin, hindi ba? Sa isang flashback, tinawag ng interrogator ng kulto si Kim Gongjae na nagsabing, Death Sovereign. Ngayon, tinawag siya bilang butler. Sasama ka, hindi ba? Sumagot si Kim Gongjae, nais kong manatili sa tabi ng ginang ng pilak na liryo pansamantala. Sumagot si Sylvia Avanay, talaga bang nauunawaan mo ang sitwasyon ngayon? Hindi ko gusto na ipakita ang aking mga sugat, ngunit nagdusa ako ng kahihiyan upang mailigtas ka mula sa kanyang pagkakahawak. Inamin ni Kim Gongjae, alam ko yon. Nagpatuloy si Sylvia Avanay, at pagkatapos ay tinatanggihan mo pa ang aking kamay kahit na alam mo yon. Nagpakita ng system notification, ikaw ay nagsisint sa iyong karakter. Sumagot si Kim Gongjae, mayroon pa akong hindi natapos na bagay dito. Nag-flash ang isa pang system notification, ikaw ay nagsisint sa iyong karakter. Sumagot si Sylvia Avanay, napakakomportableng pangungusap. Sigurado ka bang hindi dahil bewitched ka niya? Napagtanto niya, ha? Sige, hindi ko alam kung ano pang ibang plano ang mayroon ka, pero hindi mo mababago ang relasyon ko sa aking butler. Tiniyak ni Laviel Evancia, karapatan mong magkamali ng pagkaintindi. Lumayo ka na ngayon. Tinanong ni Sylvia Avanay ang Crown Prinsipe, mahal na prinsipe, sasama ka sa akin, hindi ba? Tinawag ng mga katulong ang imahal na prinsip at ginang Golden Flower, Kim Gongjae. Tumingin sila ni Laviel Evancia sa kanila habang umalis. Nang magkasama silang mag-isa sa labas, sinabi ni Laviel Evancia kay Kim Gongjae, tama na. Kailangan mong bumalik sa loob ngayon. Tinanong ni Kim Gongjae, ano ang plano mong gawin ngayon? Sumagot si Laviel Evancia, maglalaan ako ng oras upang humanga sa mga bulaklak bago bumalik sa loob. Gusto ko nang mag-isa, kaya nais kong mawala ang lahat ng tao. Sinabi ng mga katulong kay Kim Gongjae, butler. Pumunta ka na sa loob at magpahinga. Sinabi ni Sword Emperor Bae Huryeong kay Kim Gongjae, zombie, ito na ang pagkakataon mo. Tiyak na malungkot siya ngayon. Kailangan mong magsimula at magtamo ng ilang puntos. Pagkatapos, sa inis, dagdag pa niya, hindi mo ba ako papansinin? Nagsalita si Kim Gongjae kay Laviel Evancia, kaya kong hindi matulog ng ilang araw. Hindi ka ba pagod? Sumagot si Laviel Evancia, gusto ko sanang sabihin hindi, pero medyo pagod nga ako. Ika-negatibo 14 na ako ng regression ito, at sinubukan kong itama ang landas ng Crown Prinsipe sa loob ng 140 araw. Kahit na hindi pa nawawala ang pagmamahal ko sa kanya, kailangan siyang itama para sa kapakanan ng bansa. Ang hirap nito. Lumapit si Kim Gongjae kay Laviel Evancia at sinabi, hindi ka na nag-iisa. Nandito ako. Hanggat may isang tao na nakikita at nakakaalam ng pagmamahal na mayroon ka, magagawa mong malampasan ang lahat ng sitwasyon.
Habang nakikinig, sinabi ni Sword Emperor Bae Huryeong sa kanyang sarili, ganun ba? Medyo ganoon nga. Sumagot si Laviel Evancia, mayroon kang maling pagkaintindi. Inuulit ko ang huling 10 araw ng buhay ko, at ikaw ay bumabalik sa sandali bago ka mamatay. Maaaring magmukhang pareho ang sitwasyon, ngunit hindi ito ganun. Isa sa atin ay tiyak na magre-regress na mas maaga kaysa sa isa, at ang sino mang magre-regress muna ay makakalimutan ang nangyayari ngayon. Ang isa naman ay matrap ng oras. Kami ay dalawang paralel na linya na hindi maaaring magsalubong. Posible na maunawaan ko kung sino ka at ano ang iyong sitwasyon, ngunit hanggang doon na lang iyon. Imposible para sa ating dalawa na magkaroon ng buhay na magkasama. Ang mga pag-amin na ibinigay mo sa akin, na nais mong makasama ako, ay maganda. Ngunit siguro, maganda lang iyon dahil ito'y isang bagay na hindi maaaring maging realidad. Sumigaw si Kim Bongja, paano kung maging realidad ito? Sumagot si Laviel Evancia, walang paano kung sa mundong ito. Sumagot si Kim Bongja, tutuparin ko ang aking salita. Hindi ko sinasabi ang lahat ng ito para lamang manalo sa iyong puso. Hindi ako yung klaseng tao na magpapaligaya ng iba gamit ang mga kalokohan. Paano kung matulungan kita na makaalis sa walang katapusang 10 araw na siklo? Sumagot si Laviel Evancia, napaka-aspalto. Kontento na akong mabuhay ng sarili kong buhay. Sinabi ni Kim Bongja, alam ko, pareho lang ako, pero nais ko pa ring tulungan ka dahil ikaw ay isang tao na iniintindi ko. Arogante ba yon para sa'yo? Binigyan ni Kim Bongja si Laviel Evancia ng kanyang Amerikana. Tinanong ni Laviel Evancia, ano ang gusto mo mula sa akin, habang isinuot ang Amerikana ni Kim Bongja. Sumagot si Kim Bongja, pakiusap, manatili ka sa akin hanggang ang mundong ito ay magtapos. At magiging labis akong nagpapasalamat kung matutulungan mo akong mahalin ka pa ng higit. Gawin mo ito hanggang sa ako ay maging lasing na lasing sa pagmamahal ko sa iyo na hindi ko na kayang makaalis sa pagkakahawak mo. Inisip ni Kim Bongja na naisip niya na ang interrogator ng kulto ay naabot na ang 100% synchronization. Mahirap ang sikreto upang malampasan ang stage na ito pero malamang ay magtagumpay ito. Tinanong ni Laviel Evancia, talaga bang hinihiling mo sa akin na tulungan kita sa ganoon? Sumagot si Kim Bongja, ayos lang. Madali akong makumbinsi. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis nang hawakan mo lang ang kamay ko. Walang kahihiyan, sagot ni Laviel Evancia habang hinahaplos ang mukha ni Kim Bongja. Sige, dahil sinabi ko na ituturo ko sa iyo ang tungkol sa pag-ibig, pananagutan ko na yon. Ayos na ba ito? Nagpakita ng system notification, ikaw ay nagsisynth sa iyong karakter. Namula si Kim Bongja at nagsabi, ayos na iyon. Ay naku, alam ko na hindi ako nasa posisyon para magsabi ng ganito, pero hindi ka ba masyadong tanga? Tanong ni Laviel Evancia. Hindi ko alam kung paano ka nakaligtas sa ganitong mahirap na mundo. Patay na ako ng maraming beses, sagot ni Kim Bongja. Ang puso mo ba ay tumitibok din kapag nakita mo ang ganitong kahinang bahagi ko? Narinig ko na ang pagpapakita ng kahinaan ng isang tao ay minsan nakakatulong para manalo sa puso ng isang tao. Naiintindihan ko na ngayon nang makita kita na mag-away kay Sylvia Avanay. Maaaring matalino ka, pero ikaw yung klase ng tao na hindi kayang manatiling kalmado kapag na-provoke, kahit na alam mong matatalo ka sa proseso. Kaya gusto kong subukan ito. Nagsasalita ka na parang eksperto ka sa pag-ibig, pero hindi ba't kasing halaga ng pagbibigay ng pagmamahal ang pagiging minahal? Wala kang alam sa pagiging minahal o mas walang alam ka pa kaysa kay Sylvia Avanay. Nagtinginan sila ni Kim Bongja at Laviel Evancia. Nagpakita ng system notification, ikaw ay nagsisynth sa iyong karakter. Patuloy ka lang, nagsisimula na akong mahalin ang boses mo, sabi ni Laviel Evancia. Nagpatuloy si Kim Bongja at kaya. Hinaplos ni Laviel Evancia ang mga labi ni Kim Bongja at sinabi, ang puti ng mga ngipin mo. Hindi na nakapagtataka na nakuha ni Sylvia Avanay ang Crown Prinsipe mula sa iyo, sabi ni Kim Bongja. Kailangan mong pagtuunan ng pansin ang mga paborito ng Crown Prinsipe. Pulang-pula ang dila mo, maganda tignan, puna ni Laviel Evancia. Bakit ka huminto magsalita? Hindi ko magagusto ang dila mo kung hindi ka magsasalita. Patuloy ka lang. Sumusuko ka ba? Tumango si Kim Bongja at nagsabi, gawin mo ito hanggang sa ako ay maging lasing na lasing sa pagmamahal ko sa iyo na hindi ko na kayang makaalis sa pagkakahawak mo. Habang nakatingin kay Laviel Evancia, sinabi ni Kim Bongja, talaga, ikaw ay isang tao na gustong mamuhay ng ganito habang nagsasabi ng mga delikadong bagay.
Hindi ko alam kung anong mahusay na ideya ang naiisip mo na nagbigay sa'yo ng ganitong tiwala, pero wala kang takot. Sige, dahil dumaan na ako sa 14 na regressions, hindi ko na alintana kung makikilahok man ako kahit isang saglit lang, sagot ni Laviel Evancia. Lumapit si Kim Gongja kay Laviel Evancia, at narinig niyang sinabi nito, maging masamang tao sa isa pang masamang tao, iyon ang prinsipyo ko. Habang nire-reflect ko ang mga nangyari ngayong araw, sa tingin ko, ang Crown Prinsipe ay naging masyadong masama sa akin. Hindi ko papayagan na magpatuloy iyon. Tinanong ni Kim Gongja, tatalikuran mo na ba siya? Sumagot si Laviel Evancia, hindi, ang puso ko ay naging isang konstelasyon at nakadikit na sa kalangitan ng gabi. Hindi ko kayang gawin yon. Pero gusto ko ring maging isang masamang tao na medyo lumampas na sa hangganan. Magsisimula akong makipag-ugnayan sa iyo mula ngayon. Ha? Sagot ni Kim Gongja na nagulat. Iniisip ni Kim Gongja na si Laviel Evancia ang kanyang unang pag-ibig at hindi ito tama. Pakikipag-ugnayan? Dapat mayroong mas romantikong elemento. Tinanong niya si Laviel Evancia, iniibig mo ba ako? Sumagot siya ng diretsyo, hindi. Pero ikaw ay isang alagad ni Sylvia Avanay. Pinapahalagahan kanya bilang kanyang tanging kaibigan sa pagkabata at butler, patuloy ni Laviel Evancia. Naintriga ako kung anong mukha ang ipapakita niya kapag malaman niyang nagde-date tayo. Sigurado akong magugulat ang Crown Prinsipe. Kaya, magpapanggap kayong nagde-date para maghiganti sa kanilang dalawa? Tanong ni Kim Gongja, sinusubukang maintindihan. Hinaplos ni Laviel Evancia si Kim Gongja at niyakap siya ng mahigpit at tinanong, ayaw mo ba sa ideya na ito? Pagkatapos, tumalon siya sa mga braso ni Kim Gongja at hinawakan siya nito sa mga binti habang inuutusan, sabihin mo ang pangalan ko. Sumagot si Kim Gongja ng malalim na boses, Laviel Evancia. Magaling, sagot niya. Naalala mo ba kung ano ang itinuro ko sa iyo nang unang pag-usapan ko ang tungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig ay nagsisimula sa pagkikita ng isang masamang tao, naalala ni Kim Gongja. Tumango si Laviel Evancia. Tama. Nagpakita ng system notification, ikaw ay nagsisynth sa iyong karakter. Ikaw ang magiging unang masamang tao para sa akin, sabi ni Laviel Evancia habang sila ay naghalikan. Samantala, pinanood sila ni Sword Emperor Bae Huryeong at nagkomento sa sarili, dahil pareho silang baliw, angkop sila sa isa't isa. Siguro hindi mo kayang makipag-date sa isang karaniwang tao. Ang magkapareho ay nagkakasama pagkatapos ng lahat. Congrats sa iyong unang pag-ibig, kahit na ito'y isang affair. Kinabukasan ng umaga, naghugas ng mukha si Kim Gongja, inayos ang kanyang baute, at nagsalita sa salamin, Laviel Evancia. Nagpakita ng system notification, ikaw ay nagsisynth sa iyong karakter. Iniisip ni Kim Gongja, ang buhay ni Kim Gongja ay inilarawan ng napakasimple. Ang aking selos, ang aking mga lihim, ang aking mga relasyon, ang aking humor, lakas ng loob, at kaligayahan ay kasama rin. Pagkatapos, binuksan niya ang isa pang status window upang makita ang kanyang mga paborito at hindi gusto, nagtataka kung paano ito lumabas. Dismayado, bumulong siya, ako pa rin si Kim Gongja. Hindi ako naging ganap na kontrolado ng aking karakter tulad ng cult interrogator. Magpapatuloy ang plano ko ayon sa plano. Magiging totoo ito. Tinawag niya si Sword Emperor Bae Huryeong at sinabi, kung sakaling makontrol ako ng aking papel bilang isang butler, gusto kong gawin mo ito para sa akin. Malaking posibilidad na hindi ko maririnig ang iyong boses kapag umabot na sa 100% ang aking synchronization. Kahit na may mga kasanayan ako, malamang ay makakalimutan kong gamitin ang mga ito. Dapat nating gawin ang lahat ng magagawa natin para hindi ko maabot ang synchronization rate na 100%. Ang 99% na lang ang huling depensa. Hindi na ito pwedeng tumaas pa. Naiintindihan mo ba? Ipinakita niya ang isang pang-ilalim mula sa kanyang bulsa at idinagdag, kung mukhang lalampas ako sa 99%, pakiusap, pigilan mo ako kahit ano pa ang gawin mo. Sumagot si Sword Emperor Bae Huryeong, hindi ko akalain na mag-aalala ka tungkol dyan. Ang lakas ng iyong isip. May posibilidad bang mangyari yon? Masigasig na sumagot si Kim Gongja. Mayroon. Dahil itataas ko talaga ang synchronization rate ko ng ganun kataas. Ano? Nagulat si Sword Emperor Bae Huryeong. Kung ganun, mabibigo ka sa stage na ito at manatili sa mundong ito. Hindi ko masasabi sa iyo kung bakit ko ito ginagawa ngayon.
Magiging epektibo lang ito kung ako lang ang makakaalam ng plano, ipinaliwanag ni Kim Gongja. Gagamitin ko ang loophole sa sistema ng Tor at lilinisin ang stage na ito. Pakiusap, tulungan mo ako kung ako ay mapapasama. Magtitiwala ako sa iyo, Mr. Strongest in the world na gusto maging aking master. Pumunta na ako para tulungan ang aking kasintahan. Sa ibang eksena, nagsalita si Kim Gongja kay Laviel Evancia, sigurado akong ipinipilit mo ang sarili mo, tama ba? Bawat gabi, nakikipaglaban ka sa mga demonyo at nililinis ang kalat mula sa Crown Prince o Lady Golden Flower. Kaya nga nag-leave ka ngayon sa academy. Sumagot si Laviel Evancia, huwag kang mag-alala, ganito na mula pa noong unang regression ko. Mas tumpak, ganito na mula pagkabata. Halos lumaki ako sa mansyon na ito. Mas lumala lang pagkatapos kong isaksak ang espada sa salamin na nagdulot ng pagkawala ng aking puso. Ang dahilan kung bakit inutusan ako ng emperador hindi lang ako, kundi pati si Sylvia Avanay, ay isa rin sa mga sanhi. Kaya nga, kahit maging empress ako, mamamatay din ako hindi magtatagal. Mahirap din akong magkaanak. Hindi ako karapat-dapat maging empress. Umubo si Laviel Evancia ng malakas at inabot ni Kim Gongja ang tsaa. Ininom ni Laviel Evancia ang tsaa at nagpasalamat kay Kim Gongja. Napansin niyang nilagyan nito ng maraming honey, eksaktong gaya ng gusto niya. Tinanong niya, paano mo nalaman? Sumagot si Kim Gongja, sinabi mo sa akin noon na ang mga apostol bago ako ay may dala na gabay at nakasulat doon. Ang Lady of the Silver Lily ay may mahina sa panlasa, kaya gusto niya ang mga matitinding flavor. Ginamit ko lang ang nakasulat doon. Ibig sabihin, magiging pareho ka rin sa kanila? Tanong ni Laviel Evancia. Dahil ikaw ang unang nagkwento sa akin tungkol dito, hindi ako pareho. Ginamit ko lang ito bilang reference. Sana ganun mo ako tignan, sagot ni Kim Gongja. Nagkomento si Laviel Evancia, kung titingnan mong mabuti, medyo matapang ka rin. So, ano ang plano mo? Ipinaliwanag ni Kim Gongja, ang oras na ginugol ko ngayon kasama ka ay 1 anyo lang ng libangan. Isa sa atin ay tiyak na makakalimot sa oras na ginugol natin ng magkasama, kaya malabo na malutas ito. Siguro hindi mo pa naipagkatiwala ang iyong buhay sa ibang tao. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Kahit hindi tayo nagde-date sa totoo, ako ang pinili mong tao. Wala akong kakayahan, pero may mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong mula sa iba, at ito ang iyong sitwasyon ngayon. Kahit na mamatay ako, kailangan maging malakas ang imperyo. Kailangan ko itama ang Crown Prince. Kailangan ko ring talunin ang mga demonyo ng dugo. Sigurado akong ganoon mo inisip sa lahat ng 14 mong regressions, tama ba? Patuloy ni Kim Gongja. Tinanong ni Laviel Evancia, iniisip mo bang pagod na ako? Kim Gongja ay sumagot, at sana magpahinga ka muna. Pakiramdam ko ay isa ako sa mga taong ayaw nakikitang pinapasan ng taong mahal nila ang lahat ng pasanin. Hindi sigurado ako. Sana kapag ako ay pagod, tutulungan ako ng mahal ko, at gayon din ako sa kanya. Peke lang ang relasyon natin, puna ni Laviel Evancia. Hindi mahalaga yon dahil seryoso ako rito, sagot ni Kim Gongja. Hindi mo ba nararamdaman na nakakainsulto ito? Hindi mo pa talaga ako lubos na kilala, patuloy ni Kim Gongja, napakapositibo kong tao. Akala mo ba madidismaya ako sa aking mababang pagtingin sa sarili dahil lang sa peke ang relasyon natin? Hindi. Ang totoo, iniisip ko ito bilang isang pagkakataon. Sa huli, mamahalin mo rin ako. Sumagot si Laviel Evancia, aba, saan ba talaga galing ang kumpiyansa mong yan? Sumagot si Kim Gongja, dahil lahat tayo ay ginugugol ang oras na para lang sa atin. Hanggat hindi mo sinasabi na sawang-sawa ka na sa akin, hinding-hindi ako susuko sa'yo kahit ano pa ang mangyari. Gagawin ko ang lahat upang maging haligi ng suporta sa buhay mo. Dumating agad ang hating gabi. Inihanda ni Laviel Evancia ang kanyang espada at sinabi, tapos na ang oras. Gawin na natin ang nararapat para sa araw na ito. Tumanggi si Kim Gongja at sinabi kay Laviel Evancia, hindi, kailangan mong magpahinga. Inaasahan mo bang lalaban ka pa sa mas malalakas na kalaban gamit ang katawan mong ganyan? Ipaubaya mo na ito sa akin. Pagkatapos nito, pinuksan ni Kim Gongja ang lahat ng halimaw na nagbabanta kay Laviel Evancia. Pagsapit ng 8 oras ng umaga, naasikaso na ni Kim Gongja ang lahat ng papeles ni Laviel Evancia at sinabi, huwag mo na ring intindihin ang mga ganitong gawain. Nagtanong si Laviel Evancia, ano bang ginagawa mo ngayon?
Sumagot si Kim Gong-jae, ilang araw na lang at mawawala na ang mundong ito. Kung babagsak ang imperyo dahil lang hindi mo naasikaso ang ilang papeles, pabayaan na natin itong bumagsak ngayon din. Sinulob niya ang lahat ng papeles at idinagdag, isipin mo na lang ito bilang isang bakasyon, ang sarili mong bakasyon. Pagsapit ng ika-4 ng hapon, sinabi ni Lavielle Evancia, ito ang unang beses kong mamuhay ng ganito. Magkasama silang nakaupo ni Kim Gong-jae sa tabi ng lawa sa ilalim ng isang puno. Sabi ni Lavielle Evancia, talaga bang ayos lang na wala tayong gawin? 3 araw na akong hindi nag-aaral. Kung may makakita sa akin ngayon. Pinalakas ni Kim Gong-jae ang kanyang loob, ayos lang, ako ang bahala. Ipinahayag ni Lavielle Evancia ang kanyang pag-aatubili na umasa sa kanya, at sumagot si Kim Gong-jae, sino bang nagsabing habang buhay kitang tutulungan? Kapag ako naman ang nangangailangan, gusto kong ikaw ang tumulong sa akin. Tulong-tulungan lang tayo. Gusto mo bang bigkasin ko ang mga paborito mong tula? Pumayag si Lavielle Evancia, at habang nakatanaw sila sa kastilyo sa ilalim ng paglubog ng araw, sinabi niya, maganda, hindi ba? Sumang-ayon si Kim Gong-jae, at idinagdag ni Lavielle Evancia, ginagawang puti ng panahon ng tagsibol ang lahat. Ito ang panahon kung kailan namumulaklak ang mga bulaklak ng tagsibol bago malanta ang magnolia. Tinatawag ito ng imperyo na puting tagsibol. Humanga si Kim Gong-jae sa kagandahan ng panahon, at sinabi pa ni Lavielle Evancia, hindi ko na matandaan kung kailan ko huling nakita ang ganitong tanawin. Biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, nagpapahiwatig na mas naging matindi ang presensya ng pusong nababalutan ng pilak. Naalala bigla ni Lavielle Evancia ang panahong hawak niya ang espada, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nagpakita ang pusong pilak at pinapula nito ang langit. Tinanong ng isang alilang naroroon kung dugo ba iyon sa kalangitan, at nang magsimulang bumagsak ang mga bituin at tamaan ang kastilyo, tila nagsimula na ang katapusan ng mundo. Humarap si Lavielle Evancia kay Kim Gong-jae at nagtanong, Butler, panatag ang loob ko kapag kasama kita. Maaari ba talaga akong magtiwala sa'yo? Sumagot si Kim Gong-jae, sinabi mo na ito dati, na parang tayo ay dalawang linya na hindi kailanman magtatagpo, at ang unang mamamatay ay tiyak na unang babalik sa nakaraan. Kaya hindi tayo maaaring magsama magpakailanman. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lavielle Evancia at nagpatuloy, simula ngayon, babalutan kita ng aking aura. Hindi lang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong isipan. Ganoon din ang gagawin ko sa sarili ko. Pagkatapos, sabay nating pasasabugin ang ating mga ulo. Totoo ngang ang unang mamamatay ang unang babalik sa nakaraan. Walang kasiguraduhan na mananatili ang alaala ng isa kapag hindi siya nakabalik. Kaya may isang paraan lang para manatili tayong magkasama. Kailangan nating mamatay ng sabay, paliwanag ni Kim Gong-jae. Tumingin siya sa mga mata ni Lavielle Evancia at sinabi, Lavielle Evancia, pakiusap, mamatay kang kasama ko. Sa kanyang isipan, nag-isip si Kim Gong-jae, gaya ng pamamahala ng mga tao sa kanilang buhay, pinamamahalaan ko ang sarili kong kamatayan. Lagi kong naiisip kung paano ang pinakamadaling paraan para mamatay, gaya ng pagpapasabog ng aking utak gamit ang aura. Maaari kong tapusin ang aking buhay nang walang sakit sa isang iglap. Madali at simple lang. Kaya hindi ko piniling mamatay sa paraang iyon. Kapag nasanay ako sa ganitong paraan, bababa ang aking pagbabantay. Ito rin ang dahilan kung bakit napatay ko ang Flame Emperor. Kaya pinili kong huwag mamatay sa ganong paraan. Pinili kong mamatay sa mas masakit na paraan upang manatiling malinaw ang aking isip at kakayahang humusga. Pero mayong araw ay ibang-iba. Humarap kay Lavielle Evancia, sinabi ni Kim Gong-jae, ayos lang ito. Matatapos ito sa isang iglap. Sumagot si Lavielle Evancia habang bumabalot ang aura ni Kim Gong-jae sa kanyang kamay, ang init. Parang may mainit na tubig na dumadaloy sa loob ng katawan ko sa pamamagitan ng aking mga ugat. Kung ganito ang temperatura ng katawan mo, mas mainit ito ng kaunti kaysa sa akin. Ang kaba ko'y hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa ito naramdaman noon kahit ilang ulit na akong bumalik sa nakaraan. Kasi dati, basta't hindi ko lang nawawala ang sarili ko, ayos lang. Pero ngayon, ayokong mawala ka. Biglang lumitaw ang mga demonyo, kaya nagkagulo ang mga lingkod. Nagdeklara si Lavielle Evancia, walang pagkakamaling pinapayagan. Kapag may isa sa atin ang namatay kahit 0.1 segundo ng mas maaga sa isa, sisisihin kita habang buhay. Isang pagkakataon lang ang meron ka. Iukit mo sa puso mo ang mga salitang ito. Sinigurado ni Kim Gong-jae, sige.
Lumabas ang isang abiso mula sa sistema na nagpapakitang tinitingnan ng pusong pilak si Kim Gongja. Dagdag pa ni Laviel Evancia, panindigan mo ang pagpukaw mo sa tiwala ko sa ibang tao. Sunod-sunod na abiso ang lumabas, nagpapahiwatig ng pagdating ng iba't ibang nilalang. Sabi ni Laviel Evancia, mga nilalang na hindi marunong makiramdam. Sumagot si Kim Gongja, kailangan silang turuan ng leksyon. Dapat nilang matutunan na kamatayan lang ang naghihintay sa mga hahadlang sa pagmamahalan ng iba. Pumayag si Laviel Evancia, gusto ko yang sinabi mo. Gamit ni Kim Gongja ang demonic Heaven Divine Art, ikasyam na anyo nito, Sword of Suicide. Nagpakita ang sistema ng abiso, ikaw ay namatay, bumabalik sa 24 na oras na nakalipas. Nagising si Kim Gongja sa damuhan, tinatawag ni Laviel Evancia, gising ka na ba? Tinukso siya nito, hindi ako makapaniwalang ang tagal mong magising. Napakakaawang butler. Gulat si Kim Gongja sa kanyang isipan, nagtagumpay ba kami? Sa pagdadala ng aming mga alaala habang bumabalik. Nagpatuloy si Laviel Evancia, butler, mukhang nagsinungaling ka ng kaunti. Nangako ka na sabay tayong babalik sa parehong oras. Pero bumalik ako ng 9 na araw ng mas maaga kaysa sayo. Kahit peke lang ang relasyon natin, paano mong nagawang iwan ang minamahal mong mag-isa ng 9 na araw? Dahil sa matinding damdamin, agad niyakap ni Kim Gongja si Laviel Evancia. Nagpatuloy ito, kailangan mong pagbayaran ang lahat ng pagkukulang mong ito. Humingi ng tawad si Kim Gongja, at ibinaba ni Laviel Evancia ang kanyang payong, sabay yakap din sa kanya, ayos lang, bulong niya. Ayos na ngayon. Hindi ko na kayang sabihing nakakabagot ang pagbabantay sa'yo, kahit hindi mo nakasama ang huling araw ko. Sabi ni Kim Gongja, bola yan. Sumagot si Laviel Evancia, nakakabagot nga, pero ayos lang kasi magaling akong maghintay. Humingi ulit ng tawad si Kim Gongja, at pinatawad siya ni Laviel Evancia. Lumabas ulit ang abiso mula sa sistema, ang synchronization sa karakter ay nasa 71%. Sinabi ni Kim Gongja kay Laviel Evancia, binibini, may hihilingin ako sa'yo. Paumanhin talaga, pero maaari mo ba akong hintayin ng kaunti pa? Hinaplos niya ang makinis niyang buhok at nagpatuloy, 8 araw, 7 araw, 6 na araw. Bawasan ko ito araw-araw hanggang makasama kita simula pa sa unang araw. Excited si Laviel Evancia at hinawakan siya sa kwelyo, ang kapal ng mukha mo. Gusto mong mamatay ako ng 9 na beses pa? Tanong ni Kim Gongja, nasaktan ka ba? Lumapit si Laviel Evancia at sumagot, hindi, pero ang sama-sama mo para gustuhin mong kunin ang buhay ko ng paulit-ulit kahit kinuha mo na ito minsan. Pagkatapos, tinanong niya ang matagal na niyang gustong itanong, pwede ba kitang halikan? Biglang lumitaw ang abiso mula sa sistema, ikaw ay namatay, bumabalik sa 24 na oras na nakalipas. Nagbago ang eksena patungo sa pasilyo sa gabi, kasunod ng abiso, ikaw ay namatay. Nagbago na naman ang eksena, ngayon ay sa labas, kasabay ng abiso, ikaw ay namatay. Sa isa pang tagpo, tinanong ni Kim Gongja si Laviel Evancia, nagsipilyo ka ba bago ka dumating? Sagot ni Laviel Evancia, pipiliin ko na lang manatiling tahimik. Reklamo ni Kim Gongja, hindi patas yan. Nagpatuloy siya, hindi mo ba ako pinaghintay ng 39 na araw? Sa kaunting pagiging makasarili ko, mas mapapawi ang pagkakonsensya mo. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Sa kanyang isip, nagmuni-muni si Kim Gongja, ibig sabihin, naghalikan kami ng 39 na araw. Nakakahiya pakinggan, kaya tama na ang usapan. Muli, lumabas ang abiso, ikaw ay namatay, bumabalik sa 24 na oras na nakalipas. Sa isa pang tagpo, tinawag ng cult interrogator si Death Sovereign at sumigaw, narito ang binibini ng pilak na liryo. Anong ginagawa niya rito ng ganitong oras? Akala ko nasa ibang lugar siya at hindi sa dormitoryo. Nagtanong si Kim Gongja, nasaan siya ngayon? Habang dumaraan sa harap ng cult interrogator, tinanong niya, Death Sovereign. Nagbago ang eksena patungo sa tapat ng dormitoryo, kasabay ng isa pang abiso, ikaw ay namatay, bumabalik sa 24 na oras na nakalipas. Sa huli, lumipat ang tagpo sa isang kasayahan kung saan tumingin si Kim Gongja kay Laviel Evancia. Wala muna itong ipinakitang reaksyon, ngunit biglang lumakad sila papalapit sa isa't isa at naghalikan ng buong damdamin. Nagulat ang mga tao sa paligid na makita ang isang butler at ang binibini ng pilak na liryo na naghahalikan. Pagkatapos ng halik, tinanong ni Kim Gongja si Laviel Evancia, unang araw pa rin ba natin ito? Sumagot siya, ngayon ang unang araw natin. Ang ating walang hanggang unang araw hanggat gusto natin pareho.
Sa likuran, nagtanong ang cult interrogator, may namiss ba ako? Sa gitna ng kasayahan, muling naghalikan si Kim Gong-jae at ang binibini ng pilak na liryo, ikinagulat ito ng mga tao at nagbulungan at nagsigawan sila sa pagkabigla. May isang tao mula sa madla ang nagtanong, ano bang nangyari? Isa pa ang nagtanong, hindi totoo ang nakita ko, hindi ba? Hindi makapaniwala ang Sword Emperor na si Bae Horyeong at sumigaw, ang mga mata ko. Bakit ito ang kailangan kong pagdusahan imbes na makamit ang pagkabudha matapos mamatay? Bakit kailangan ko pang makita ito ng personal? Zombie, tama na, sabay takip ng mga kamay sa kanyang mga mata. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, ano ba talaga to? Ang butler na yon ay para kay binibining gintong bulaklak. Kapag narinig ito ng emperador, abay ang binibini ng pilak na liryo ang koronang prinsesa. Sa isipan ni Kim Gong-jae, naisip niya, panahon na rin para mag-react ng ganito ang mga tao. Tinawag ng koronang prinsipe ang binibini ng pilak na liryo at tinanong, anong ginagawa mo ngayon? Tinignan siya ni Laviel Evancia nang may pagkasuklam at sumagot, patawad po, mahal na prinsipe, sa abalang na idulot ko. May nagawa akong hindi dapat ginawa sa publiko. Nagulat ang koronang prinsipe habang nagpatuloy si Laviel Evancia. Alam kong mabigat ang aking kasalanan, kaya buong puso kong tatanggapin ang anumang parusa. Iniabot niya ang isang liham sa koronang prinsipe at sinabing, ang kahilingan kong umalis sa akademya. Sa liham ay isinulat niya, alam kong may malawak kayong pag-unawa at mahihirapan kayong pumili ng parusa para sa akin, kaya ako na mismo ang naghanda nito. Ako'y kusang aalis sa akademya at magpapakulong sa sarili hanggang sa tuluyang maiproseso ang aking pag-alis. Hindi ako tatanggap ng sinumang bisita, kaya't sana'y pahintulutan niyo ako sa parusang ito. Habang binabasa ito, mahina at may lungkot na sinabi ng koronang prinsipe, Laviel Evancia. Hinila ni Laviel Evancia si Kim Gong-jae at tumakbo palayo, sumigaw sa prinsipe, mahal na prinsipe, pakisuyo, gawin niyo itong aking parusa. Sa labas, habang tumatakbo sila, naisip ni Kim Gong-jae, ayos lang ba talaga ito? Dapat buhay pa rin ang pagmamahal niya sa koronang prinsipe dahil inialay niya ang puso niya sa salamin. Pero kung iisipin ko kung ano ang ginawa ng prinsipe sa lahat ng ito, mas mahalaga ngayon, mukhang masaya si Laviel Evancia. At iyon ang mahalaga. Sumigaw ang cult interrogator at kumaway kay Kim Gong-jae, tinawag siyang Death Sovereign. Tinanong siya, paano naman ang pag-clear ng stage? Habang tumatakbo rin, inusisa pa niya, at ano ang kahulugan ng halik na yon? Wala akong ideya kung bakit mo ginawa yon. At isa pa, kapag magkasama kayo, parang may kakaiba akong nararamdaman sa puso ko. Ano bang ibig sabihin yon? Sumagot si Kim Gong-jae habang nakangisi, inaatake ka ng puso. At ako na ang magki-clear ng stage. Isipin mo na lang na pahinga ito para sa'yo. Magpahinga ka muna. Tumango ang cult interrogator, ganun ba? Sige, kikilos ako ng sarili ko at gagawin ang gusto ko. Dagdag pa ni Kim Gong-jae, pero bawal kang pumatay ng tao, bawal kang mang-torture. Bawal din ang mangidnap para makakuha ng impormasyon o ikulong ang iba. Kumamot ng ulo ang cult interrogator, ganun ba? Pero parang wala na akong magagawa kung ganoon. Ngumiti si Kim Gong-jae, magkakaroon ka rin ng gagawin mamaya. Magbasa ka muna ng libro ng mga engkantadong kwento sa sulok ng silid habang naghihintay. Napasigaw ang cult interrogator, may naririnig ako, sabihin mong tumaas ang synchronization ko, ano to? Umisi si Kim Gong-jae ng may kapilyuhan, atake ng puso ulit yan. At tumakbo silang muli ni Laviel Evancia. Sa loob ng karwahe, sinabi ni Laviel Evancia kay Kim Gong-jae, simula bukas, magugulo ang buong imperyo. Magsisimula ito sa humigit kumulang 200 liham mula sa mataas na lipunan ng kabisera. Tinataya kong may 20 liham rin mula sa mataas na lipunan ng aking bayan, at sa mga yon, 10 ay mula kay Ama. At sa huli, magpapadala rin ng sugo ang emperador para sa akin. Nagbigay ng suhestyon si Kim Gong-jae ukol sa sitwasyong ito. Nagulat si Laviel, ano? Sandali, tinawag mo akong Kim Gong-jae. Habang nakatingin sa kastilyo, sabi ni Kim Gong-jae, ang liit pala nito. Masyado na akong nakakulong sa palasyo ng matagal. Ang Somiwin Academy ay isang institusyong itinayo upang palakasin ang kapangyarihan ng emperador, paliwanag ni Kim Gong-jae. Ang mga anak ng makapangyarihang pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo ay pinipilit na pumasok sa akademya upang turuan ng parehong edukasyon, wika, at mga aktibidad para maipamana sa kanila ang diwa ng pagkakaisa ng imperyo.
Sa loob ng maliit na akademyang iyon, nangingibabaw ang inggit, kayabangan, kapalaluan, at pagkaangkin, ngunit tinatakpan lamang ang mga ito sa ngalan ng tradisyon at kaayusan. Ang imperyong pamumunuan natin sa hinaharap ay hindi matatagpuan sa akademyang iyon. Tanong ko tuloy kung alam iyon ng koronang prinsipe. Ipagpaliban mo muna ang pag-aalala tungkol sa imperyo, payo ni Kim Gongja. Pinipilit mong pasanin ang lahat ngayon pa lang. Sa ngayon, isipin mo muna ako lang. Dapat ay sapat na yon upang abalahin ka. Lumapit sila Viel Evansya kay Kim Gongja at matatag na sinabi, Kim Gongja, kapag naglakas loob kang iwanan ng peklat ang puso ko, papatayin kita. Naiintindihan mo ba yon? Tumango si Kim Gongja, naiintindihan ko. Hindi ko hahayaang masaktan ang kaluluwa mo. Kung hindi ko man sinasadyang masaktan ito, hihingi ako ng tawad sa iyo ng harapan. Ngunit mariing idinugtong nila Viel Evansya habang matalim ang tingin, sa palagay ko, kailangan mong lubos na maunawaan ito. Kapag pinagtaksilan mo ako, gamitin mo ang sariling mga kamay mo para sakalin ako. Huwag mong gamitin ang aura. Gusto kong ikaw mismo ang papatay sa akin, paulit-ulit, hanggang sa mabura na sa mundo ang katotohanang nakilala kita. Wala akong pakialam kung abutin man ng ilang daan o ilang libong araw. Ikaw ang magpaparusa sa akin sa pamamagitan ng kamatayan, at gusto kong mabuhay ka ng walang hanggan, na laging inaalala na hindi kita pinatawad kailanman. Tama, sagot ni Kim Gongja. Tandaan mong sa oras na pagtaksilan mo ako, itatapon ka sa walang hanggang impyerno. Mariing sabi nila Viel Evansya, naintindihan ko, Kim Gongja. Kung may sikreto kang dapat ikumpisal sa akin, ngayon mo na sabihin. Ipinakita ni Kim Gongja ang isang skill card at ipinaliwanag, may kasanayan ako na tinatawag na 100 Soul Reincarnation. Sinumang mapatay ko, maaari kong patawagin muli pagkatapos nilang mamatay. Kung nanaisin ko, maaari kong ipaangkin sa tawag ang anyo at alaala ng kanilang nakaraang buhay. Sandaling nag-isip sila Viel Evansya at sinabi, ibig sabihin, kaya mo rin akong patawagin, kung gayon. Tumango si Kim Gongja, dahil namatay ka kasama ko ng 9 na beses, kaya kong patawagin ang 9 mong bersyon, pero wala akong balak gawin yon. Nagdagdag pa ng isa pang kondisyon sila Viel Evansya, gusto kong magdagdag ng isa pang kondisyon sakaling pagtaksilan mo ako. Wasakin mo ng buo ang kasanayang iyan. Sumang-ayon si Kim Gongja, ayos, patawad at hindi ko agad sinabi sa iyo ito, sabay hawak sa mga kamay nila Viel Evansya. Mahinang sinabi nila Viel Evansya, patatawarin kita kung ipapangako mo sa akin ang isang bagay. Tinanong siya ni Kim Gongja, ano yon? Sumagot siya, huwag kang magpakamatay ng walang pahintulot ko. Huwag kang mamatay kahit dumating ang oras na napakadali na nito para sa'yo. Ikaw ang kasintahan ko, hindi isang bagay na basta ko lang itatapon. Kahit pa hindi mo na talaga kayang iwasan ang kamatayan, gusto kong lumaban ka hanggang sa huli. Tumango si Kim Gongja ng seryoso, ayos. Muli siyang tinanong nila Viel Evansya, sabihin mo kung ano ang gusto mo sa akin. Tinitigan siya ni Kim Gongja sa mga mata at sinabi, gusto kong magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong gawin mo ang isang bagay. Ngumiti sila Viel Evansya ng banayad at sumagot, magtitiwala ako sa iyo palagi, bago siya yumuko at mainit na hinalikan si Kim Gongja. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.